Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Kasaysayan ng mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Pangako ko, maliligayahin kita at iingatan. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Minsay may kirot sa puso na sadyang kay pait. Napakasakit. Alam mo, ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. May pag-ibig din naman na maaaring hanggang pangarap na lamang at walang tiyak na hahantungan. Sasambahin kita kahit sa malayo. Baka mamahalin, pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Magandang araw mga giliw naming taga-subaybay. Simulan natin ang unang bahagi ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay pag-ibig ni Sev. Dito lamang sa ating durang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Seth, anong oras kaya tayo pakakainin? Gutom na ako eh. Sa tindi ng init na araw, talagang uhom na rin ako. Ako nga rin Domingo eh. Pero nakakaya namang magpahinga. Na hindi tayo pinatitigil ng amo natin. Tiisin mo na lang na mas malawak ang malinis sa nating taniman sa araw na ito. Mas maaga tayong matapos sa paghahanda ng lupa. Mas maaga tayong makakapagsimula ng magtanim ng punla. Kung sa bagay, alam mo, tama ka. Oo nga. Eh kasi trabahador lang tayo. Kaya bawal magreklamo. Lalo na nga, dayo lang tayo rito. Oh, bakit tumigil ka sa sinasabi mo? Ito man pala eh. Dumating na ang magpapakain sa mga manggagawa. Eh, salamat naman. Sana marami silang dalang inumin. Sino yung kasama ni Doña Juana sa kartela? Ha? Hindi ko alam eh. Pero ayon sa mga naunang manggagawa dito, yung naabutan natin yung nagtatabas, may anak daw na dalaga sina Don Andres at Doña Juana. Ha? Siguro siya yun. Yung kasama ngayon ni Doña Juana sa karitela. Hanggang din nila mo pwedeng pumasok ang karatela. Malambot na po ang lupa sa taniman eh. Sige. Bababa na tayo, Presyosa. Opo, Mama. Tutulong tayo sa pagpapakain ng mga manggagawa. Gusto silang makilala ng iyong papa. Opo, Mama. Bababa na rin po ako dito sa karitela. Huwag mong kalimutan ang payong. Lubhang mainit ang panahon ngayon. Opo. Hindi lang pala kalalakihan ng manggagawa ni na Papa. Meron din mga babae at... ang lalaking yan. Nakatingin sa akin. Nakita ko ng dalaga nang nakatingin ako sa kanya. Baka kinagalit yung pagkakatitig ko sa kanya. Iyuyuko na ako at babalik sa pagtatabas ng damo. Yumuko na siya. Pero kahit malayo ang aming distansya, sigurado kung ako ang tinitingnan niya. Napaka-amon ng kanyang mukha. Sana makilala ko siya. Presyosa, Oh, ano ba bang tinatangos yan? Tayo na. Mainit dito. opo. Doon tayo sisilong doon sa punong pinakamalapit. Opo, Mama. Tayo na. Opo. Seb, hindi ka pa ba matutulog? Ano pa ba iniisip mo dyan? Yung magandang mukha ng dalaga. Huwag kang mangarap ng ising. Trabahador lang tayo sa kanilang asyenda.
Pero maganda siyang talaga. At may itsura ka rin naman. Ang problema nga lang, hampas lupa tayo. Sila, marangya ang buhay. Maayong sa Maynila pa nag-aaral ng dalagang yun eh. Sana, makilala ko siya, Domingo. Matigas din naman ang ulo mo, no? Wala namang masamang mangarap, hindi ba? Palagi niya sinasabi sa akin ni Lola, kahit mahirap kami, kaya kong abutin ang bituin. Basta magsikap lang ako at palagi magsipag. Wala naman talagang imposible. Pero sa ngayon, imposible na mapansin ka ng dalagang kasama ni Doña Juana. Kung pipili yun ang manliligaw, kaya kang pipiliin niya yung kapantay nila sa lipunan. At hindi yung mga katulad nating manggagawa sa kanilang asyenda na nagtatabas lang ng damo at talahib sa kanilang lupain. Heto yung tubig, Totoy. Sev ang pangalan ko. Ikaw pala si Preciosa, ang anak na dalaga ni Don Andres. Oo. Seb, ang kamay ko. Ha? Pasensya na, Preciosa. Hindi ko na malaya na sa halip na baso ng tubig ang mahawakan ko. Kamay mo na pala. Pasensya na, ha? Nakatingin sa atin si Papa. Salamat ulit. Pasensya na. Preciosa, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun, Seb? Pwede ba akong mamasyal sa inyo mamaya? Sa bahay niyo? Oo naman. Ha? Walang problema sa akin yun. Ano ba? Rico, ano? Malapit sa atin Bakit mo ko siniko? mo si Don Andres, yan na. Ay, naku. Sir, Ah, mula sa araw na ito, ayokong babalik ka pa rito sa aking lupain. oh? Don Andres? Papa, si Seb ay nakikipagkaibigan Tumahimik ka. lang. Nagkakaintindihan ba tayo, binata? Opo. Don Andres. Dapat mong malaman ang iyong katayuan. Hindi ka dapat nakikipagmabutihan sa aking anak, sapagkat isa ka lamang hampas lupa. Papa, nakikiusap po ako. Si Seb ay... Umalis ka rito. Hindi ka dapat nagsisilbi sa aking tauhan lamang. Ayoko nang maulit ito, Preciosa. At ikaw, binata, Don Andres. ayoko nang makita pa ang iyong mukha rito, o saan man, sa mga nasasakop kong lupain. Ang tapang ng iyong hiya. Hinawakan mo pa ang kamay ng aking anak? At inaakala mo bang ipakakasal kita sa kanya dahil sa iyong kahagalan? Anong ipakakain mo sa kanya? Anong kinabukasan ang magbibigay ng isang taong tulad mo? Lumayas ka rito! Layas! Tama na. Tumukha ka na, Preciosa. Baka makita ka na yung mama sa ganyang itsura. Pati ako mapagalitan. Nana Patring, matagal na po kayong utusan dito sa aming bahay. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin kung bakit ganoon ang ugali ni Papa? Nakikipagkaibigan lang naman sa akin ang binatang si Seb. Kapakanan mo lang ang iniisip na yung Papa. Lubang mapangahas ang Seb na yun. Nakita ko rin naman na hawakan kanya sa kamay kanina. Salamat nga siya. Hindi siya naparusahan ng iyong Papa. Hindi naman niya sinasadya iyon. Hawak ko ang baso ng Oo, tubig. sinadya niya yun. Preciosa, may edad na ako. At ako nagpalaki sa'yo. Kaya alam ko mararamdaman na yung Papa. Para mo na rin akong magulang. Nana Bagamat Patring, na't utusan lamang ako rito sa inyong tahanan. Pero naniniwala akong tama si Don Andres sa ginawa niyang pagpapalayas kay Seb. Ikaw naman kasi, Seb. Kinausap mo pa si Preciosa. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko, Domingo. Sadyang naakit na ako sa kanya. At magilo siyang kausap. Sa sandaling saya, kapalit naman ang trabaho mo. Paano ka na ngayon? Bahala na. Maghahanap ko ng ibang hasyenda na nangangailangan ng trabahador. Sa bagay,
Maraming malawak na lupain dito sa Zambales. Tiyak, may kukuha pa rin sa'yo. Oo, Domingo. Maaari mapalayo ko kay Preciosa. Pero isang bagay lang sigurado ko. Hindi ko siya maaaring kalimutan. Ay, bilisan ninyo. Kailangan ito magkatambutaw. Abay, paparating na mga hapaw. Bilisan nyo, Sir, tayo na. Ha? Bakit nakatingin ka lang sa mga taong dumaraan? Bakit ganyan na lang ang takot nila sa mga hapon? Balitang saan naman sila magpunta. Dumaranas ng kalupitan ng mga tao. Pero kung na tayo aakit sa bundok, Sumunod na lang tayo sa karamihan. Kung magpapaiwan tayo rito, baka mapahamak tayo. paano ang kubo natin? Basta na lang natin iiwan? Wala tayong magagawa sa ngayon. Kundi ipagpasa Diyos ang lahat. Hindi natin alam kung totoong marahan sa mga hapon. At kung ano talagang layo nila sa pagpunta rito sa Zambales. Kung ganun, sumunod na tayo sa mga kababayan nating nagmamadaling pumunta doon sa itaas ng bundok. Mga kasama, ayun o, sa lugar na yun, maraming puno ng saging. Maaari tayo manguha. Kunin natin kahit hilaw na bunga. Kailangan makapag-imbak tayo ng pagkain para sa mga bata at kababaihan. O maghiwa-hiwalay tayo, ha? Para mas marami tayong mahanap na punong kahoy na may bunga. Mag-iingat lang kayo sa mga hayop dito sa gubat. Ha? Mga kasama, idagdag niyo ang kahoy na ito sa panggatong natin. Kailangan makapagluto tayo habang maliwanag pa. Seb! Oh, Domingo! Seb, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Bakit? Natunto na ba ng mga hapon ang pinagtataguan natin? Hindi yun. May nahuli kayong baboy ramo? Hindi rin. Alam mong bihira ang baboy ramo sa gubat na ito. Eh ano ba kasi? Diretsuhin mo na ako. Si Preciosa. Oh, ano si Preciosa? Nakita ko. Ha? Paano? Nasa baba sila ng bundok. Sa mansyon sila nakatira. Hindi, Seb. Narito rin sila sa bundok. Nagtatago sa mga hapon. Katulad natin. Preciosa! Preciosa! Oh, Seb, anong ginagawa mo rito? Ah? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Ibig ko sabihin, paano si mo... Domingo, habang naghahanap sila ng prutas, at iba pang pwedeng kainin, nakita ka niya. Seb, Preciosa, bakit ka narito? At nag-iisa ka? Mapanganib dito. Sumama ka sa akin. Ha? Puprotektahan kita. Kinakailangan magtago sa bundok sina Sev at ang kanyang mga kasama upang hindi madamay sa karasang dulot ng pagdating ng mga sundalong Hapon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muli sila nagkita ni Preciosa. Kung ano ang pwedeng maganap sa iniwan nating tagpo ay malalaman natin sa pagpapatuloy bukas ng karanasang ito ng buhay pag-ibig ni Sev.